Okay guys, so dito sa video na to ay magawa tayo ng kaming wheat kasi may nabasa ako sa ating video, nag-comment kung paano gumawa ng kaming wheat. To, kawil kasi kung tawag sa amin to, kawil. Huwag sabing kawil, siya na yun. Ito yung pinakakawayan ko. Yan, kawayan lang yan. So ito, itong kawayan na to, kung hindi ako nagkamali, ang tawag dito sa amin ay bagakay. Manipis lang ito, yung kawayan niya. Ayun, manipis lang yan. So, ang maganda nito, dahil manipis siya, ay magaan kapag natuyo. Tuyo na ito guys, ayan o, kulay dilaw na siya, brown. Tuyo na ito, ang hilaw nito kulay green, medyo mabigat pa. Pero ang problema na ito, kapag nababasa sila lagi, pag hindi mo sinisilong sa bahay, yan, ay madaling maglambot siya. Lalo yung pinakadulo nito, yung pinaka-tip. So yun lang ang problema ito, kaya yung mga kawil ko ay nasa loob ng bahay. Tapos dito naman, ito yung aking palutang. Yan, palutang, mahaba siya. Tapos yung sima, ito. So yung sima naman, ito, meron dati kasi akong biniling kawil sa online. Ito yung ginamit ko. Number 3 yata ito. Dalawa ito. Ito pa yung isa. Yan. So lahat ng kawil ko, ginagawa ko siyang dalawa para matsambahan natin, makadalawa tayong isda. So minsan na nakakadalawa tayong isda na nakahuli. Tapos mayroong tingga. Yan. Ito yung pabigat. So ito dapat, ito balance dapat din dito yan. Kapag ito guys, itong palutang na itong palubog natin, tingga. Kapag sumuka dito sa pinakailalim, itong palutang, ganyan lang yan, no, sa tubig. Pero pag hindi ito nakasagad, itong ating pabigat, medyo nakalubog ng konti. So dapat balance talaga siya. Tapos yung tansi ko naman ay ano yata ito? 0.25 yata ito kung hindi ako nagkamali guys. Yan, 0.25. So maliit lang yung ginagamit kong tansi. Kasi dati malaki yung tansi ko. Naisip ko lang na na siyempre kapag yung maliit yung tansi ay hindi makapansin ng isda. Ang makapansin niya yung pain na nakalagay dito. So ito ay ordinaryong tansi lang yung nabibili sa hardware. So walang special guys sa aking kawil. Pero marami tayong nakahuli. Siyempre depende nga yung sa spot. So madali lang ito guys. Ayan. Sasabit ko lang yan dito. Kahit sino kayang gawin ito, kahit bata. Kaya ito. Pabain lang natin ito. Yan, pinakadulo. Tali ko lang dito. So ganun lang. So ayan guys, na tali ko na siya, nabuhol ko na siya dito sa pinakadulo niya. So napakadali lang guys gumawa ng ganito. So walang special guys, walang special sa gawa kong kaming wheat. So ganito lang talaga yung gamit ko. So ayan, siguro naman marunong pa yung gumawa ng palutang. Ayan, ganyan lang. Ito ay sa chinilas pala. Tapos yan. Ganun lang guys, diba? So napakadali, walang special sa gawa kong kawil, sa mga kawil kong ginagamit. Meron din sa akin na comment na bakit daw hindi ako bumili nung sa online na kaming wheat. So wala tayong budget na pambiling ganon. Tapos medyo para sa akin medyo hassle siya. So bakit hassle? Yung kasi meron siyang yung reel, yung pangpulon. So kailangan ko pa siyang lulusan, ganyan, tapos hagis. So ito kasi guys, napakadali lang nito. Lalo na kung dun sa mga spot natin na makagat yung isda. So ito napakabilis lang. Pagka tanggal mo ito, yan. Tapos yung lalim niya, pagka meron na, huli na agad. So ganun, iangat lang natin. Okay na, makakuha na agad natin yung isda. So ganun guys. So,
Tsaka guys, nasanay kasi ako sa ganitong pamingwit. Yan. Pero kung madayo siguro ako, ang gagamitin ko yung ganong pamingwit. Kasi yun ay pwedeng umiksi, pwede siyang humaba. So ito hindi pwede, mahabang masyado. Maliban na lang kung meron din tayong service na tricycle. So wala man tayong service na tricycle. Yan yung bike. Yung bike ko lang yung gamit ko pag nakadayo tayo. Yung hassle kung dadalhin pa natin tong kawain na 3 o 4. Yan. So kaya nga din para ako gumawa ng kawil. Dahil ito yung dati kong ginagamit. Tulad ng sabi ko sa inyo. So kapag lagi na ulanan guys, o nababasa, yan o, ganyan siya. Medyo malambot na yan. Yan o. Tapos yung pinakadulo, mas lalo na. So hindi ko nga alam at hindi ko rin sure kung gagawin ko pa ito. Tapos pipili na lang ako dito ng medyo, tingin ko medyo okay pa. Ayan. Ayan. So ganun lang guys yung paggawa ko ng pamingwit ko. So walang special. So next topic naman tayo guys. Mayroong nag-comment. Ipakita ko raw kung paano pagbutas ng engineering plastic. Yan. So engineering plastic guys, ito yun. Ito yung kung tawagin ko ay tapon sa ating dag. Ang ibig sabihin guys ng dag ay denatured alcohol gun. So ito yung pantiksay ko. Yan. So kahit hindi ko na ipakita sa iyo idol, napakadali lang. Basta meron kang gamit na barena, talim ng barena, yung pinakamaliit na drill. Ano ba, 1/8 yata yun kung daw nagkamali. Butasan mo lang sa gitna. Lampasan yan. Lampasan yan. So ang sukat ito guys, kung hindi nagkamali ay 12mm sa online. Magtingin ka idol, engineering plastic na 12mm. 1 meter, hindi ko lang alam kung magkano na ito yung ganito. Yan. So puti yung sa akin, meron ding itim dito. Tapos ito naman, itong may malaking bilog na yan. Yan. Hindi ko alam kung anong size to ng barena, pero kung may mga sukat ka ng talim ng barena, yan, iganyan mo lang dyan, oh. Yung hindi siya lalampas sa pinaka, ito, yung bilog niya sa labas. So ganun lang. Tapos yung lalim naman niya ay hindi ganun kalalim. Bago guys, bago idol magkalahati. Yan. Basta konti lang. Ito ay design ko. Design ko ito. So pasensya na guys, maingay na manok at mga dumadaan na sasakyan dahil nakatabing kalsada yung bahay ko. Ayan. Tapos dito may gatla yan. Ano, may hiwa siya. Ang purpose naman yan ay dito sa ating braided. Yan. Para pagpasok natin sa barrel ng ating dag ay hindi siya maiipit. Kasi pag walang guide, tinatawag, maiipit yan. Putol yan. Tapos yung haba naman niya ay 11mm yung haba niya sa ruler. Yan. Saba? Basta dyan, pinaka 11 dyan. Magbilang ka lang idol ng 11. Pero depende yan idol sa yung dag. Yan. Dahil yung dag ko, yung aking marble gun na pantiksay ay para sa akin ito ay high power. So bakit ko sinabing high power? Itong ruler ay 12 inches. Tingnan nyo. Tingnan mo idol, oh. Yan. 12, 13, 14, 15. So 15 inches yung aking marble gun. So bakit ko sinasabi sa ito? Kasi idol, para din maintindihan mo. Kasi kung papakita ko lang sa'yo sa video ay malamang hindi magiging accurate yung iyong marble gun. So ito kasi malakas ito. Maniwala kayo sa akin guys, malakas itong marble gun ko. Tapos pagdating naman dito sa ating tapon, kung yung dag mo ay mahina, iksian mo lang ito. Yan, iksian mo lang ito. Tapos dito naman sa
dito naman sa aking bala. Ito ay sa rayos ng motor. So dati pako yung gamit ko. Ngayon rayos ng motor. Ilang inches? Sa inches tayo bumabase. Yan. Hindi ko alam kung anong ito. Yan o. Yan, idol. Pero ito nga, ito sa akin ay pangmalakasan to. Pangmalakasan yan. Malakas kasi idol yung aking marble gun, kaya medyo mahaba. Pero pwede lang maiksi. Pero gusto ko medyo mahaba. Yan. Tapos okay. Yan. Tapos, ayan, ganun mo lang oh. Kung meron ka ng ideya, alam mo na to. Meron siyang dyan, merong guide din ito, dyan na parang gatla. Pasok mo lang yan dyan. Dapat maganda yung pagkakapasok natin ng ating braided sa ating marble gun, sa ating barrel. Dahil kapag hindi maganda ang pagkapasok niyan, mapuputol yung braided. So ito guys, kung gano'ng kamali, pang 15 yata, 15 o 20 kilo. Pero napuputulan pa rin ako, pero bihira na. Hindi ko tulad dati na ang gamit kong tali ay tansi na 0, 30, 40. Puputulan ako, ilang putok lang yun. 3, 4, putol na. At isa pang tip ko sa iyo idol, ito yung aking T. Andito yung butas, papunta dito. Yan. Mataasin dyan. So ang ginagawa ko, isang dangkal. Yan, isang dangkal. Ang layo. Yan, hanggang dyan. Hanggang dyan, yung ating tapon. So bakit malayo? Kasi apo yung lumalabas dito. Kasi meron akong yung kasama nating bata, ang ginawa niya, sinasagad niya dito. Napansin ko yung niya, yung kanyang braided, nangingitim. So ang ibig sabihin ay apo yung lumalabas. Sunog yung braided. So sayang naman kung makatama tayo tapos naputol yung braided. Sayang. Tapos mahaba itong aking barrel. Yata ito? 36 inches. Kung hindi din ako nagkamali, mahaba talaga yan. So, ayan, try naman natin dahil matagal ko nga itong hindi napapaputok. Matagal na talaga. So, papakita ko sa inyo yung kanyang kuryente. Ayan, sa loob. Yun matagal ko nga itong hindi tinitesting, sinusubukan simula nung nag-ulan-ulan na. Ayun guys. So malakas yung kuryente niya. So ngayon naman ay subukan natin paputukin. So ang spray ko nga pala dito ay 4 saka 5 lang. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Siyempre sa una, itong ganito hindi puputok. Asahan niyo yan na hindi puputok yan. Puputok man siya siguro, mahina lang. Okay, unang try. So wala itong bala. Diba? Ahina lang. Kasi wala pa siyang pundo na denatured. Pero kapag mayroon na itong pundo dito, dyan, ay malakas na ang putok niyan. 1, 2, 3, 4, 5. So hindi ko ito dinadamihan guys ng spray. 6, 7 ganyan. Kasi pag nasanay ng ganun na maraming ni-spray, tapos pag kinuntian mo ng spray, hindi na naputok. Yun. So malakas na. Malakas na yun guys. Pangalawa na. Tapos hindi pa napala yung ating marble gun. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, so ayun guys, okay na yun. Baka tayo mahuli dahil nga pala ganban pala ngayon. So next naman natin itong ating air gun. Yan. Ito yung item guys no. Armscore.
Nakatanda pa sa akin to guys. Yan, nabili ko na siya ng second hand. Siyempre yung ating bala. Yan. Mahaba din yung aking bala. So, mahaba natin yung video natin. Papakita ko lang sa inyo, then try natin. Yun. Lakas guys. Pa. Yun. So okay na yun guys. Baka madaanan tayo dito ng pulis. Yun lang guys yung maipakita ko sa inyo dito sa video na to. Ayan, sinigot ko lang yung mga comment niyo. Kasi nga sila ay nagre-request ng yung ipakita ko sa kanila yung katulad ng ganito sa yung ating kawil. So ayun guys, ganun lang. So maraming salamat. Tabangan nyo talaga yung ating paniniksay gamit ang ating marble gun, gamit din ang ating air gun. So ayun guys, maraming salamat sa lahat ng subscriber ko, sa mga nag-like ng video, sa hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat dahil dagdag yan sa ating revenue. So malapit tayong sumahod. Maraming salamat.